Maayong adlaw, Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome sa panibagong episode ng More Stories. Ako po si DJ Bettina. Handa ka na ba? Because we have more stories para sa'yo. Nagkita ulit kami ng high school jowa ko after 15 years. Looking back, buti na lang talaga at hindi kami nagkatuluyan. Kumusta ka, Markada? Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Joanne. 5 years ang tanda sa akin ni Kaloy. First love ko siya, kaya head over heels ako sa kanya noon. Naaalala ko, nung high school, pinag-uusapan namin kung saan kami magka-college dalawa. Sabi ko, gusto ko mag-apply sa university sa Manila. Sabi niya sa akin, nako, huwag ka na mag-apply doon kasi hindi mo kakayanin. Mahirap sa Manila, lalo na mahihirapan ka doon sa university na ina-applyan ko. Basta hindi mo kakayanin. Ang sabi niya pa ay, mag-apply na lamang ako sa mga eskwelahan na malapit sa amin. Kasi hindi naman daw talaga ako matatanggap doon sa ina-applyan ko. Naikwento ko rin sa kanya na gusto kong mag-med. Tapos sabi niya, mahihirapan lang daw ako at magiging pahirap lang daw ako sa mga magulang ko. Hindi ko raw kakayanin mentally and financially. After a few months, Bettina, nakahanap siya ng ibang babae. And he dumped me. Sobrang lungkot ko at depressed nung time na yon. Pero itinuon ko ang lahat ng atensyon at oras ko sa college application ko. Natanggap po ako sa university sa Manila na choice ko. Hindi na kami nagkita ulit ni Kaloy. Nakakarinig na lamang po ako ng mga story here and there about him. Hindi ako nagkaroon ng boyfriend nung college. Medyo matagal ako bago nakapag-move on sa kanya. But eventually, nakausad na rin sa buhay. Kailangan po kasi. Fast forward, nagkita ulit kami. Laking gulat ko nang malamang isa na lamang siyang delivery driver. Pareho kami nagulat nung nagkita kami. Nag-usap kami at naikwento nga niya na full-time siya sa pagiging delivery driver. Pero sinusubukan naman daw niya na mag-apply ng ibang trabaho. Nalaman ko rin na meron siyang long-time girlfriend at pinag-iipunan na nga niya na pakasalan nito. Tinanong niya ako kung kamusta ako. Sinabi kong kasal na ako at practicing as a doctor sa US. Nasa bakasyon lang ako nung nagkita kami. And I was on my way sa high school alma mater namin for a graduation speech. Nagulat siya sa mga accomplishments ko, Bettina. At kinongratulate ako. Nagaya siyang magkape, pero tinanggihan ko. Nagpaalam na kami sa isa't isa and we both wish each other good luck. Naisip ko, buti na lang ipinagpalit niya ako sa ibang babae nung high school pa kami at hindi kami nagkatuluyan. What if naging kami hanggang dulo? Ano kayang buhay ko ngayon? What if hindi ko pinursu yung gusto ko noon dahil sinabi niya na mahirap at hindi ko kakayanin? Nakakuha ako ng scholarship for college and med, kaya kinaya namin financially. Mukhang imposible nung sinasabi ko sa kanya yung life goals ko pero hindi naman pala. Buti na lang, hindi kami nagkatuluyan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Joanne. Malayo ka man sa piling, sa puso'y laging kasama ka. Ang pagsisikap mo'y mayroong halaga. Your sacrifices and lonely nights, the days you spent alone, I promise you will be worth it.
ang ating kwentuhan dito sa More Stories, mga kapamilyang kamarkada. Huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. I-like niyo na rin po ang video na ito at i-share sa inyong mga friends online. At ito na nga ang story ni Joanne na ipinadala sa atin. Happy 2025 mga kamarkada. Una sa lahat, congratulations Joanne sa lahat ng mga achievements mo. Buti na lang talaga at mas nakinig ka sa pangarap mo kesa sa ibang tao. Ang hirap na nanggagaling pa yung mga ganong klaseng payo sa mga mahal natin sa buhay, di ba? Yung inaasahan natin na iaangat tayo. Sila pa talaga yung unang-unang magsasabing hindi mo kakayanin yan. Masakit, pero ganun talaga ang itinuturo sa atin ng buhay minsan. Life sometimes forces us to make tough decisions. Kagaya na lamang ng pagpiling layuan yung mga taong hindi naman talaga beneficial sa atin. Yung mga taong hindi naman makakatulong sa pag-angat natin sa buhay. Mabuti at pinili mong iwasan. Actually, hindi mo pinili niya, 'di ba? Naiwan ka, lokohin ka. Ba't pinili mong itaguyod at ilaban yung pangarap mo? Minsan lang talaga nakakatampo, lalong-lalo na hindi mo naman talaga nakikita pa clearly kung ano yung reason kung bakit kailangan kang lukuhin ng isang tao. Kung bakit kailangan maramdaman mo yung sakit na yun. Dinami-rami ng babae sa mundo, mabait naman ako, ginawa ko naman ang lahat, naging okay na girlfriend naman ako, hindi perfect pero binigay ko naman lahat. Bakit kailangan ako pang lukuhin at iwan? Nakakatampo yun. Pero naniniwala din naman tayo na lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin may rason. Ngayon nakikita mo na unti-unting lumilinaw ang lahat. Kaya pala nangyari yun. Kaya pala kailangan kong maranasan yun. Kaya pala kailangan akong iwan ng tao. Kasi siya yung bubog na nakaharang sa daan ko para umangat ako sa buhay. Ngayon napapasalamat ka na yung dating iniyakan mo na bakit Lord? Bakit? Ngayon pinagpapasalamat mo na thank you Lord at nangyari yun. Ang hirap-hirap unawain na bakit kailangan maputol yung isang bagay na minsan nagpaligaya naman sa'yo. Minsan, nagpatikim sa'yo ng inspirasyon kung paano magmahal, bakit kailangan huminto at itigil yung mga magagandang bagay na yun. Tapos mapapatanong pa tayo, bakit mo pa siya pinakilala sa akin, Lord, kung aalisin mo naman, kung iiwan din naman tayo? Kasi kung di natin mararanasan to, kung gagawin ni Lord na perfectong buhay natin, hindi natin ma-appreciate yung mga achievements natin ngayon. Ang sarap, di ba, na makuha yung bagay na dati pinagdududahan ng ibang tao na kakayanin mo. Ang sarap sa feeling na, grabe, nalampasan ko lahat ng mga pagsubok na yun. Talagang napatunayan ko sa sarili ko, kaya ko, kinaya ko. Mas masarap yung pakiramdam kapag kaganon. Kasi kung smooth lang lahat, papunta dun sa goal mo, hindi ganun katindi yung saya. Parang, okay, alright, nakuha ko siya ng ganun kadali. Hindi mo siya maiingatan ng ganun katindi kasi hindi mo pinaghirapan. Alam ko, yung pagkikita ninyo ng ex mo after 15 years ay malaking leksyon ang maiiwan para sa kanya. Biglang pinamukha sa kanya ng universe na, yung taong minamaliit mo dati, yung taong iniwan at niloko mo, successful na ngayon. Ibang-iba doon sa tingin mo sa kanya. Sana, matutunan niya na wag nang gawin at ulitin yan sa girlfriend niya sa kasalukuyan. At maganda na winish nyo yung isa't isa ng good luck sa buhay, di ba? Maganda yun. Maganda yung pagtatapos na yun. Sana umusad na rin ang buhay niya kagaya mo. Yan lamang mga kapamilyang kamarkada. Sana nakapagbigay ng inspirasyon tong storya ni Joanne sa lahat ng mga nanonood ngayon. Kung meron kang gustong sabihin, i-comment mo na lang po yan below. For sure mababasa yan ng ating letter sender. Abangan niyo po ang mga susunod pa nating stories because we have more stories para sa'yo. Ako po si DJ Bettina. Hanggang sa muli.